Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I've already moved on. Iyon ang mga salitang namutawi sa isip ni Mia habang puno ng hinanakit ang dibdib na pinagmamasdan sina Dominic at Jessa. Ano bang ibig sabihin niyon? E di nagkaroon sila ng relasyon noon, sagot ng isang bahagi ng kanyang isip. Tumikhim si Mia para ipaalam na hindi siya naroroon para manood o gawing pandekorasyon lang. Oh Jessa, I'd like you to meet my friend Mia. Nagulat man sa pakilala ni Dominic ay hindi nagpahalata si Mia. Kahit ang totoo ay nagsisimula na siyang magalit. Ah, oo nga pala. Hindi nila kailangang magpanggap dahil sila lang at ang dati nitong kaibigan ang naroon. Hello! Pinilit niya ang sariling bigyan si Jessa ng pinaka-natural na ngiti. Hi! Sabi nito, sabay muling baling kay Dominic. Pagkatapos mag-usap at magpalitan ng cellphone numbers, ay bumalik na si Jessa sa inookupang mesa dahil naghihintay na raw ang kaibigan nito roon. Si Dominic naman ay hindi na natanggal ang ngiti sa mga labi hanggang sa makaupo. Babaero talaga ang unggoy? Himutok ng isip ni Mia. Nang dumating ang mga pagkain, ay hindi niya iyon masyadong na-appreciate dahil sa nangyari. Mabuti pa ang babaerong lalaki sa kanyang harap. Tila walang kabusugan kung kumain. Mukhang ginaganahan sa paminsan-minsang pagtingin sa direksyon ni Jessa. Nahuhuli rin niyang nakatingin si Jessa kay Dominic habang may ngiti sa mga labi. Ang landi talaga? Mahinang bulong ni Mia patungkol kay Dominic. Did you say something? Umiiling-iling siya. Wala, sabi ko, ang sarap nitong crabs in chili sardine sauce. Ang sarap pilipitin ng mga sipit niya, tapos tusok-tusukin ng tinidor ang laman. Nakakagigil sa sobrang sarap, nakakagigil talaga. Mariing wika niya. Napalunok si Dominic. Hindi alam ni Mia na posible pala ang ganoong pakiramdam. Kinakain siya ng selos. Hindi na niya tinapos ang pagkain at nagpaalam na pupunta sa ladies' room. Pabalik na siya nang matanaw na nag-uusap na naman si Dominic at si Jessa habang ang babae ay nakaupo pa sa mismong pwesto niya. Nanginginig na siya sa galit at selos dahil ipinakilala na nga siyang kaibigan kanina kahit aminado siyang iyon naman ang totoo, ay lantaran pa si Dominic kung makipag-flirt sa babaeng sa kanyang hula ay ex-girlfriend nito. Ngaling-ngaling buhati niya ang vase sa kanyang tabi at ibato sa dalawa para maghiwalay. Sa halip na bumalik sa table, ay nagdire-diretso si Mia palabas ng restaurant at tumuloy sa loob ng kotse. Hindi na siya nagulat nang sumungaw si Dominic sa nakababang bintana ng kotse. Oh, bakit naman iniwan mo ko sa loob? Tila batang nagmamaktol na sabi nito. Baka kasi nakakaistorbo ako sa inyo ng ex-girlfriend mo sa loob. You know what? Dapat hindi na lang tayo lumabas ngayon eh. Kahit kailan talaga. Trip na trip mong asarin ako, no? Well, I have to admit, you succeeded. Naiinis ako sa'yo dahil mula nang makita mo ang Jessa na yon, para ka nang sinapian ng kung ano, ni hindi mo man lang naalala na may kasama ka pala. How insensitive of you! Nakakainis ka dahil ang akala mo kung sino kang gwapo. Aba, at nakipagpalitan ka pa talaga ng number doon sa babaeng yon? You're not going to do this to me again. I won't let you. Pwede bang pumasok ka na dito at ipag-drive mo na ako pa uwi? Gusto ko nang umuwi. Litanya ni Mia. Ngumiti si Dominic. Iyong ngiti na kayang makapagpatunaw ng kanyang mga tuhod. Pwedeng-pwedeng mag-toothpaste commercial. Iwinaksi niya ang nasa isip. Hindi na siya kailanman magbibigay ng compliment sa isang flirt na tulad ni Dominic kahit pa sa isip lang niya.
Lumigid ang binata sa driver's seat habang ngiting-ngiti pa rin. She's not my ex-girlfriend, okay? Para matigil na ang pagsiselos mo. Inirapan niya ito. Excuse me? FYI, hindi ako nagseselos. No way! Sabi niya, kahit sa loob-loob ay nagdiwang siya nang malamang hindi nito ex-girlfriend ang babae. Kaya pala kung makadenay ka, ganyan na lang. Stop it! She snapped. Aminin mo na kasing nagagwapuhan ka sa akin. Bakit? May gusto ka na sa akin? Naiinis na itinoon na lang ni Mia ang pansin sa labas ng bintana at hindi na nagsalita. Hindi niya sigurado kung hindi siya ipagkakanulo ng sariling damdamin, oras na magsalita siyang muli. Besides, tama naman talaga si Dominic. Nagseselo siya kay Jessa. Silence means yes, dagdag pa ni Dominic. But again, she did not say a word. Mas gusto na rin niyang isipin nito na totoo nga ang hinalang may gusto siya rito. Sa ganoong paraan, ay unti-unting mababawasan ang kanyang dinadala sa dibdib. I'm sorry. Maya-maya ay sabi ni Dominic nang hindi na siya nagsalita pa. Bahagya niyang sinulyapan ang binata. Okay lang, sabi na lang niya. Total ay bahagya na rin namang humupa ang kanyang inis dahil na rin marahil sa nakabukas na bintana at ng malayang paghalik ng malamig na hangin sa kanyang balat. Nakaka-relax iyon kahit paano. No, I mean, I'm sorry if I didn't tell you earlier that you look very beautiful tonight. She laughed. Another joke for today, Mr. Roncesvalles? Natawa uli siya. Sa pagkakataong iyon ay tunay na. She felt something warm touch her heart. Sinulyapan siya ni Dominic. You look even more beautiful when you smile. Keep smiling, sweetheart. Sorry kung hindi kita ipinakilalang girlfriend kay Jessa. Baka kasi sapukin mo ako kanina, mapahiya pa ako. Iyon lang ang nasabi ni Mia. Wait, did he just call her sweetheart? Muli niyang ibinalik ang tingin sa labas ng bintana bago muling napangiti. Oh please, huwag kang ganyan sa akin at baka ako ay matunaw na sa kinauupuan ko. Pasok ka muna? Alok ni Mia kay Dominic pagbaba nila ng kotse. Hindi na siguro, late na rin kaya pumasok ka na sa loob. Nadismaya siya pero hindi na niya ito pipilitin pa. Natutuwa siya na kahit hindi naging maganda sa umpisa ang kanilang date, ay nakabawi naman ang binata kinalaunan. Still mad at me? Kinagat niya ang ibabang labi nang makitang nakatitig si Dominic sa kanya. Not anymore, aniya. Drive safely ha? Wala bang kiss? Nanulis ang nguso nito. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Iyon din ang gusto niyang gawin kanina pa. Lumapit siya, ready na sa paghalik. Okay, sige, wag na. Next time na lang. Tumatawang wika ni Dominic. Hinuli ni Mia ang tagiliran nito at kinurot-kurot. Sa gulat niya ay niyapos siya ni Dominic at walang babalang hinagkan sa mga labi. Automatikong umangat ang mga braso niya at ipinulupot sa leeg nito. He smiled. Taste like chili crab. She also smiled. And you taste like roasted beef. Now, time for dessert, he said, and then climbed her mouth again. Mahaba at mainit ang halik na pinagsaluhan ni Mia at Dominic. Kapwa sila humihingal ng maghiwalay. Black forest cake. Sabay na wika nila at nagtawanan. Pasok na, mahal na prinsesa. Natawa siya sa sinabi nito. Okay, good night. Pumasok na si Mia sa bahay at dumiretso sa kanyang silid. Doon ay hindi na niya napigilan ang tumili sa unan dala ng sobrang saya. Dominic was smiling when his mom saw him. Aba, mukhang may nagpapangiti na sa anak ko ah. Hinalikan niya ang ina sa pisngi at inakbayan. So, mom,
Tell me about your vacation. Did you enjoy Boracay and Palawan? Oh, please. Don't change the topic, iho. I know you very well at alam kong ibig sabihin ng mga ngiti mo. This time, it looks different. Tell me about her over breakfast, okay? Natawa si Dominic. At paano naman kayo nakasigurong babae nga ang dahilan ng pagngiti ko? Because the last time I saw you with that kind of smile, you were still with Jessa. But this time, I have to say na mukhang mas masaya ka. You smile with sparks in your eyes. Mom, hindi naging kami ni Jessa, paalala niya. Napatango-tango ang ina. I see. Oo nga pala. Hindi naging kayo dahil mas inisip mo ang mararamdaman ni Inigo kapag niligawan mo siya. Hindi umimik si Dominic. Wala na siyang nadaramang galit para kay Inigo. Tutal, kasalanan din naman niya dahil hindi siya naging matapang para ipaglaban ang nadarama para kay Jessa. I want to meet her before your dad and I leave for Australia, his mother demanded. He smiled as they went straight to the dining hall. Kapag maayos na ang lahat, Mom. Saturday morning. Kahit nagkakandahirap na kanina pa, ay hindi sumuko si Mia na ma-perfect ang binebik na chocolate cookies. Maaga siyang gumising para doon. Hindi niya alam pero bigla ay naisipan niyang mag-aral na magluto at mag-bake. Kaya naman lately ay lagi siyang laman ng kitchen para manood lang sa kanilang kusinera. Last night, she cooked chicken adobo for dinner and it was a hit. Nagustuhan ng mga magulang niya at kapatid ang niluto niya. Her parents said they were proud of her. Kaya nga ngayon, lalo siyang na-inspire na matuto pa. Unti-unti na niyang ipadarama kay Dominic ang totoo niyang nadarama. She smiled as the memory of his face registered in her mind. Come to think of it, parang hindi na talaga sila nagpapanggap lang dahil wala naman si Inigo na makakakita sa kanila na magkasama. She did not know how things turned out this way, but of course, she loved what was happening. Aba naman, kasintamis ng cookies ang smile ng ate ko ah, puna ni Nikki. Ito ang tumitikim ng cookies na naluluto niya. Kahit bahagyang na-toast ang iba kanina, ay kinain pa rin ng kapatid ang mga iyon. Suminghot-singhot si Nikki. Ang bango ng amoy ate. Baka naman maubos mo na ang cookies ko at hindi na matikman ng Kuya Dominic mo. Itinaas nito ang kanang kamay. Titirhan ko siya, promise! Nang gumapang ang isang kamay ng kapatid papunta sa plato na may perfectly baked cookies, ay pinanlakihan niya ito ng mga mata. Hindi mo pwedeng bawasan yan. Sa tira-tira ka lang sa kasasunog. Sumimangot si Nikki. Grabe ka naman sa akin ate. Magsasalita pa sana si Mia nang sumilip sa kusina ang best friend ng kapitbahay at kapitbahay din nila na si Danica. Kaedad lang ni Danica si Nikki. Niyaya nito ang kanyang kapatid na manood ng DVD sa bahay nila. Lumipas na ang ilang sandali ay abalang-abala pa rin si Mia sa ginagawa. Muntik na siyang mapasigaw nang biglang may humapit sa kanyang baywang mula sa likuran. She did not have to turn to see who it was because his scent alone made her recognize him more. I've missed you. Napapikit si Mia nang maramdaman ang mga labi ni Dominic sa kanyang leeg. Napasinghap siya dahil sa init ng hininga nito sa kanyang balat. I've missed you too, she murmured. They faced each other. Napadalaw ka? Mahinang sabi niya. Parang hihimatayin siya dala ng sensasyong bumabalot sa kanyang katawan. Napakalapit nila sa isa't isa at halos wala ng pagitan sa mga katawan. Nalalanghap na niya ang mabangong hininga ni Dominic. Mabuti na lang at maaga pa lang ay pumasok na sa opisina ang parents niya kaya hindi sila maaabutan ng mga ito sa ganoong tagpo. Namiss nga kasi kita. Nakasalubong ko si Nikki at yung kaibigan niya. Sabi ni Nikki, nandito ka nga raw. Sinabi rin niyang ikis kita pag nakita kita.
She smiled. Pilya talaga yun. Tumango-tango ang binata habang inilalapit ang mukha. Kapwa sila napangiti habang unti-unti ay sabik na nagtagpo ang kanilang mga labi. He held her by the waist. Matagal at mainit ang halik na kahit kinakapos na sila sa hininga ay hindi nila magawang bumitaw sa isa't isa. Parang mababaliw si Mia sa elektrisidad na dulot ng halik sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Humihingal na tumitig sila ni Dominic sa isa't isa pagkatapos ng ilang sandali. I love it when I kiss you. It just feels so right, he said as he touched the curls of her hair. No comment? Amused na tanong nito na nagpakurap sa kanya. Kasi naman, yung mga banat mo na ganyan, nakakapanibago. Kinikilig ka, no? Excuse me? Pinanlakihan niya ng mga mata ang binata. He laughed as he grabbed her by the shoulder and held her tight. Ano na lang ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin? Hindi ko kakayanin yun. Bulong nito. What did you say? Nothing. Ulitin mo nga, utos niya. Ang sabi ko, amoy nasusunog. And then he sniffed. Nagulat si Mia at agad na hinagilap ang pot holders. Nasusunog na ang cookies niya sa oven. Nakalimutan niyang iset ang oven sa tamang oras dahil sa biglang pagsulpot ni Dominic. Kapag malapit talaga ang binata ay nawawala siya sa sarili. Si Dominic kaya, ganon din? She took a deep breath and then looked at him. Pasasaan ba at aamin din ang binata na may nadarama na rin sa kanya? Nagkakamabutihan na nga si Mia at si Dominic. Mukhang hindi na nga pagpapanggap ang ginagawa nila para sa isa't isa. Magtuloy-tuloy kaya ang maganda nilang samahan? Abangan!